Gusto nyo pong isulong ang isang bagong batas Yes. para po sa Armed Forces Modernization Program. Pwede nyo po ba kaming kwenta, ano po yung mga salient points po ng panukalang ito na gusto nyo pong i-push? Siyempre, Cecil, dahil dati akong sundalo at meron akong added advantage. Naging rebelde ako. So, there was a time when I operated outside the system. So, alam ko ang ugat at dahilan kung bakit lumabas sa sistema yung mga kababayan natin na nagrebelde, no? Na umalsa. So, dyan, no? Seguridad, napapaloob, security, no? At magsisimula tayo dyan sa ating sarili, no? I-secure yung sarili para ma-secure natin yung pamilya. Harmony in our families, no? Cooperation in our communities, order in the state, inclusive growth. Sabay-sabay ang pag-unlad for the nation and security in our shores. Okay? You cannot give what you do. Hindi mo maaaring ibahagi yung wala sa kamay mo, yung wala ka. So magsisimula tayo dyan sa parameters na yan. At national security. Example, Cheryl, no? I'll jump the gun, no? West Philippine Sea. Yes. Paano natin iugnay ito sa pangangailangan natin sa pagkain? Sa atin yan eh. Morally, legally, di ba? Geographically, no? Politically, sa atin yan. Hindi ba natin kayang protektahan yung mga mangingisda natin na nangingisda para pakainin at suportahan yung kanilang mga pamilya? Anong klaseng bansa tayo kung tatanggapin natin yan? Hindi ba natin kayang pakainin ng sapat na bigas yung mga kababayan natin without importing or smuggling? Samantalang tayo ang nagturo sa mga karatig bansa natin how to plant quality rice from Erie sa Los Baños. Yan ang mga katanungan. Seguridad. At siyempre, law of nature, di ba? Unless may matinding banta na ipapamuka natin sa mga kababayan natin, no? Abay, tayo nag-aaway. Nasa saksihan natin ngayon yan. So, kakaiba ang panahon ngayon, Cheryl. Kakaiba. Hindi ito pwedeng baliwalain. So, ano ang solusyon? May mga banta sa atin. When you deal with a country with a 5,000-year history, 5,000 taon ang kasaysayan yan, abay mag-iingat tayo. Hindi rin natin pwedeng basahin yung nasa isip nila, yung sinasabi nila at ginagawa. Baka magkakaiba. So anong gagawin natin? Maganda tayo. Mag-unite tayo together palagi. Diba? Mag-organize tayo at mag-mobilize for any eventuality. Siyempre may mga kabayan na napaka-praning naman ninyo. Abay, okay lang. Kung praning kami at nagkamali kami, di akuin namin ang responsibilidad. Kung tama, na may matinding banta at hindi tayo naghanda, ano gagawin natin?